Hello mga ka-Health Real Talk! Para ito sa mga guro. Mga karaniwang dapat mapansin sa kalusugan ng mga school children. Hindi lang akademiko ang papel ng guro. Kayo rin ang unang nakakakita kung may pagbabago sa kalusugan ng bata. Mga mahalagang palatandaan na dapat bantayan. Madalas na ubo, sipon o lagnatin, paulit-ulit na pag-absent, palaging pagod kahit kaunti lang ang gawain, posibleng mahina ang resistensya, may allergy o impeksyon. Antukin, tahimik o biglang bagsak ng performance, dating masigla pero biglang walang gana. Hirap mag-focus, maaaring kulang sa tulog, may nutritional problem o may dinadalang problema sa bahay. Hirap sa konsentrasyon o sobrang likot. Hindi matapos ang gawain, laging nakatayo o istorbo sa klase, hindi agad makulit, pwedeng ADHD, stress o kakulangan sa nutrisyon. Madalas magreklamo ng sakit ng tiyan o ulo, lalo na tuwing may exam o klase, maaaring anxiety, gutom o dehydration o bullying. Rashes, sugat, galis o pasa. Makati ang balat, hindi gumagaling ang sugat. Pwedeng skin infection, poor hygiene o sa ilang kaso, posibleng neglect or abuse. Masamang hininga o sirang ngipin, ayaw magsalita o ngumiti. Dental problem, nakakaapekto sa kumpiyansa at pagkatuto. Biglang pagbabago sa ugali, biglang iyakin, iritable o agresibo, ayaw makisalamuha. Pwedeng ito ay emotional distress, bullying o trauma. At ang Health Real Talk sa mga guro, hindi lahat ng bata na makulit ay pasaway. Hindi lahat ng tahimik ay okay. Hindi lahat ng reklamo ay arte lamang. Minsan, kalusugan ang problema at hindi disiplina. Ano ang dapat gawin ng guro? I-observe at i-document ang napapansin. Makipag-usap ng maayos sa bata. Ipaalam sa school nurse o guidance counselor. Makipag-ugnayan sa magulang. Laging unahin ang kaligtasan at dignidad ng bata. At ang Health Real Talk, ang guro ay hindi doktor. Pero minsan, kayo ang unang nakakapansin na may kailangang tulungan. At doon nagsisimula ang pagligtas ng isang bata. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.